Ipinagbubuntis ng 31 anyos na si Delena, ang bunso niyang anak, ng isang araw ay kailanganin niyang magpa-check up sa isang OB-GYN. Inaya niyang nakababata niyang kapatid na si Nelda na magpunta sa bayan kung saan may bago raw bukas na klinika at isa ring bago pa lang na obstetrician. Nelda, gumaya ka na. Pupunta tayong bayan. Samahan mo ako magpa-check up. May hindi ako magandang nararamdaman sa tiyan ko. Nag-aalala ako. Baka kung ano na ito. Baka kung mapano ng baby ko. Sige po ate. Sandali lang po ah. Teka lang ate. May bagong bukas na klinika sa bayan ah. Doon ka ba magpapa-check up? Oo naman. Yun lang naman ang klinika sa bayan. Tsaka kauna-unahan pa yan. Mabuti nga't meron na tayo eh. Makakatipid na rin tayo sa pamasahe. Hindi tulad nung dati, abay luluwas pa tayo sa lungsod. Ang layo pa, napaka-hassle. Oo nga ate. Ano ba kasing nararamdaman mo dyan sa tiyan mo? Teka, sinusunod mo ba yung mga bili ni Lola para hindi aswangin yung tiyan mo? Alam mo naman ate, yung mga aswang, mga buntis ang paborito nilang biktimahin. Naku, wala akong hindi sinusunod sa mga bili ni Lola. Parang kagaya lang din nung nakaraang nagbuntis ako kay Cheska. Kung ano man itong nararamdaman ko ngayon, hindi naman siguro ito sa aswang. Kaya nga gusto kong ipatingin sa espesyalista para naman mas makasiguro ako. Sige ate, wait mo lang ako ah. Saglit lang, magbibihis lang ako. Excited na rin akong pumunta sa bayan eh. Aba, panigurado. Ililibre mo na naman ako sa Jollibee. Pagdating ng magkapatid sa bayan, ay dumiretso agad sila sa klinika ng bagong obstetrician. Sumakay sila sa tricycle. Katamtaman lang ang laki ng klinika at pagpasok nila roon ay sinalubong sila ng marami ring buntis na magpapacheck up. Nakahilera sila sa pasadyang upuan sa may gilid ng pasilyo. Para hindi mainip sa paghihintay sa pila, ay nakipagkilala at nakipag-close ang magkapatid sa ilang katabi nilang mga buntis. Hi mga mare, ako nga pala si Delina. Taga-barangay Maligaya ako, pinakadulong parte ng bayan natin. Eto namang kapatid kong si Nelda. Sa amin siya pansamantalang nakikitira para bantayan ako. Etong mga buntis na nakilala ni Nadalina at Nelda. Ang mag-best friend na buntis na sina Nerissa at Marife na parehong taga-sentro ng bayan mismo. Ang maghipag na sina Lorraine at Alona na pareho ring buntis at mga taga-barangay Sumulong na kalapit barangay lang ni Nadalena. At ang magpinsang sina Ursula at Jenny na mga taga-barangay Laris naman, 3 barangay ang layo kina Dalena. At sa 6 na ito, kay Alona pinakamalapit si Dalena at Nelda. Alam mo, Maring Alona, last ko na itong pagbubuntis. Ayoko nang masundan pa. Ang hirap kayang mga anak. Tapos, mahirap ding magpalaki ng mga bata. Ay ako rin, Mare. Last ko ng pagbubuntis ito. Ayoko ng mga anak ulit. Ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Hirap kumita ng pera. Mahirap ang malaki ang pamilya, aba. Naku, sinabi mo pa, Mari. Wala eh. Bulok yung mga namumuno sa atin, kaya ang hirap ng ekonomiya natin. Ang tataas na ng mga bilihin. Ultimo mga gatas ng baby, diapers at mga gamot. Ay, lahat na lang. Pagkaraan ay dumako naman ang usapan nila na may kinalaman kung bakit sila magpapacheck up. Siya nga pala, Mari. Ano nga palang ipapacheck up mo? Ako kasi, hindi ko alam kung aling parte ng tiyan kong masakit. Basta may kung anong masakit akong nararamdaman. Sabi naman itong si Nelda, baka raw kagagawan ng aswang. Lahat naman ng pangontra sa aswang na itinuro sa amin ni Lola, abay kinagawa ko naman. Kaya heto, minabuti ko na lang magpatingin para makasiguro ako kung ano tong nararamdaman kong hindi ko maintindihan. Ang nakikinig sa usapan nila na si Lorraine ay biglang sumingit at nagsabi, Year 2024 na daw, pero naniniwala pa rin sila sa aswang.
Sinagot siya ni Alona. Naku, Lorraine. Totoong may mga aswang pa rin. Lalo na yung umaakyat sa bubong at humahabang parang sinulid na alambre ang dila at mga buntis ang binibiktima. Ano nga mong tawag sa ganun? Yung na-feature dati sa Jessica Soho. Nakisali na rin sa usapan ng kapatid ni Dalena na si Nelda. Tik-tik po ang tawag doon, ate. Yung may maririnig ka pong tik-tik, tapos wala kang kamalay-malay. Nakatusok na pala sa tiyan mo yung parang krayom nitong mahabang dila at tinutunaw na yung sanggol sa loob ng tiyan mo. Ay, Diyos ko! Nakangingilong isipin ang paraan nila ng pampibiktima. Naku, ayokong maranasan yan. Ayokong mabiktima ang baby ko ng tik-tik. Siya nga pala, may alam ba kayong pangontra sa mga tik-tik o sa mga aswang? Mabuti na yung may pangontra kung sakali. Ang ibang buntis ay nakikinig at nagpahayag na gusto rin nilang malaman kung ano ang mga pangontra sa mga aswang. Mahirap daw kasi itong naghihintay sila ng maraming buwan, tapos mabibiktima lang sila ng tik-tik. Kailangan nilang gawin ang lahat ng paraan ng pag-iingat para sa kaligtasan ng mga sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Si Dalena ay ready naman na ibahagi ang mga nalalaman niyang pangontra sa mga aswang o mga tik-tik. Heto makinig kayo mga mare. Ito yung mga ibinilin sa akin ng Lola Isting ko na ginagawa ko para makontra yung mga aswang na yan at saka tik-tik. Magsabit kayo ng bawang sa mga bintana at pintuan ng inyong mga bahay. Maglagay kayo ng walis na nakabaliktad sa may pintuan para hindi sila magtangkang pumasok. Kung may buntot kayo ng pagi, isabit nyo rin ito sa dingding sa inyong kwarto. Pwede rin kayong maglagay ng lukbutan ng 2 bala ng baril. Isang pumutok na at isang hindi pa, at lagi nyo itong dalhin. O kaya naman, magsuot kayo lagi ng damit na telang kulay itim. Ang dami naman palang pwedeng pangontra eh. Siguro magsusuot na lang ako lagi ng damit na itim at magsasabit ng bawang sa mga bintana at pintuan ng bahay namin. Ikaw ba, Dalena? Alin dyan ang ginagawa mo? Halos lahat naman ginagawa ko yun. Yun sigurong magdala ng bala ng baril ang wala ako. Pagkaraan ay binalingan ni Dalena ang kapatid niyang si Nelda. Teka, Nelda, nasabi ko na ba ang lahat? May isa pa ate. Pwede rin maglagay ng red towel o pulang tela sa ibabaw ng inyong tummy. Isa rin ito sa pinaka-effective para hindi kayo kantihin ng mga tiktik o kaya ng aswang. Ay, yan na lang ang gagawin ko. Kung yun palang pinaka-effective, maraming pulang tela sa bahay namin. Maraming ritasong nakastak sa sewing room ng nanay ko. Isa siyang mananahi. Si Lorraine ay sumingit naman. Tinanong niya si Dalena kung effective ba talaga ang mga nabanggit niyang pangontra. Pinagdududahan niya na baka hindi ito epektibo. Ang dahilan niya ay baka nakapag-adjust na rin ang mga aswang o ang mga tiktik. Paano raw kung may pangontra na rin sila sa mga nabanggit na pangontra ni Dalena? Sa mga tanong na yun ni Lorraine ay napabaling si Dalena sa kanyang kapatid. Nelda, hindi yata natin naisip na ganyan yung mga naiisip ni Lorraine. Minsan nga tatanungin natin si Lola Isting. Hindi nga malayong outdated na rin sa mga pangontrang itinuturo niya sa atin. Mukhang kailangan natin ng mag-update ng mga pangontra. Oo nga ate no, malamang outdated na din yung mga itinuro ni Lola sa atin. Pwede nga palang makabago na rin ang taktika ng mga aswang ngayon sa pambibiktima. Ibig sabihin, kailangan nyo talagang mga buntis na magdoble ingat. Kailangan nyo mag-extra pagmamatyag sa inyong paligid. Ang nakikinig ding si Nerissa ay napasambit na wag na silang matakot. May pagkanerbiyosa daw kasi siya at medyo liblib na parte na ang kanilang baryong tinitirhan. Malayo pa raw ang mga bahay. Basta Mari, gawin mo na lang yung ilang mga pangontrang nabanggit ko. Hindi ko ma-outdated na yun, wala nang epekto. May epekto pa rin naman kahit papano.
Para at least maalerto kayo kapag nag-react na yung aswang o kaya yung mga tiktik sa pangontrang meron ka. Makakaiwas ka agad kayo. Samahan nyo na rin ang dasal. Yun ang pinaka-epektibong pangontra. Ang pakikipag-usap ni Dalena at Nelda sa mga kumpulan nila ay naudlot nang tawagin ng doktor ang pangalan ni Dalena. Pinapasok sila ng doktor na isa palang doktora sa parang opisina nila sa klinika. May katabaan ng doktora at napansin ni Nelda na parang hindi normal ang kasiyahang nababanaag sa nanlalalim na mga mata nito na nakatingin sa maumbok na tiyan ni Dalena. Ang pangalan ng doktora ay Ame Bendres. Habang hinaharap ni Doc si Dalena, ay pasimpleng inilibot ni Nelda ang kanyang mga mata. Likas kasi siyang observant sa kanyang paligid. May inilabas na chart si Doc. Finapil upan yon kay Dalena ang bawat hinihinging impormasyon. Sa chart ng mga buntis sila nag-fill up. Ang kabilang chart naman ay para naman sa mga hindi buntis na pasyente. Ang mga hinihinging impormasyon sa chart ay ang pangalan ng nagpapa-check up, edad, address, contact numbers at kung ilang buwan ang buntis. Matapos mapunan lahat ni Dalena, ang hinihingi sa chart ay tinanong siya ng doktora kung ano ang nararamdaman niyang masakit sa kanyang tiyan at kung ano raw sa palagay niya ang dahilan nito. Dok, basta po pinong sakit akong nararamdaman ko sa kaloob-looban ng tiyan ko. Ang problema lang ho, hindi ko matukoy kung saan banda. Tsaka wala din po akong naiisip na dahilan kung bakit panakanak ang pananakit ng tiyan ko. Eto ang kapatid ko, ang sabi niya naman, baka raw ho inaaswang ang tiyan ko. Posible ho bang aswang ang dahilan ng pananakit ng tiyan ko, Dok? Bahagyang natawa ang doktora. Sinabi nitong hindi ito sigurado sa posibilidad na aswang ang sanhi ng panakanakang pananakit ng tiyan ni Dalena. Sa medical field daw nito ay hindi umaayon sa folk beliefs. Bawat sakit daw na nararamdaman ng isang buntis sa kanyang tiyan ay may medical cause at yun daw ang tutukuyin ng check-up na isasagawa nito. Nagpayo pa ito na wag daw sa aswang agad ibunto ng sisi sa anumang masakit na nararamdaman sa tiyan. Hindi raw totoo ang aswang. Pero natatakot pa rin po ako, Dok. Baka kung mapaano ang baby ko sa tiyan ko. Last ko na ho itong pagbubuntis. Ayoko na hong sundan pa eh. Pero sana ho, walang masamang mangyari sa bunso ko. Nangako ang doktora na gagawin nito ang lahat ng makakaya para masiguradong ligtas at mabuong malusog ang baby ni Dalena. Ayon pa rito, base raw sa initial assessment niya sa glow ng mukha at balat ni Dalena, pati na rin sa kanyang kabuuang physical appearance ay malusog naman daw siya. Medyo nagiging maselan lang daw sa kasalukuyan niyang pagbubuntis. Matapos maisagawa ng doktora ang overall check-up kay Dalena, ay niresitahan siya ng ilang gamot at mga supplements para sa buntis. Binilinan din siya kung ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin para maiwasan ng cramps sa kanyang tiyan na siyang dahilan ng panakanakang pagsakit nito. Sa tuwing makakaramdam daw siya ng kahina-hinalang pananakit ng tiyan ay magpa-check up kaagad rito. Dapat daw niyang tandaan na maselan ang pagbubuntis niya. Kaya kailangan niya ng doble ingat para sa kanyang baby. Oh, Doc, salamat po ng marami. Kahit papaano po nabunutan ako ng tinik. Dahil wala pong mangyayaring masama sa baby ko. Isa pang mahalagang payo ng doktora kay Dalena ay huwag kung ano-anong inilalagay sa kanyang tiyan. Iwasan niya daw magsuot ng itim na mga damit, lalo na ngayong sobrang init ng panahon. Sinisip-sip daw ng itim na mga damit ang init sa paligid na maaaring magdulot daw ng pagiging hindi komportable. Baka raw ma-heat stroke siya at madamay pa ang kanyang baby. Ganoon ho ba, Doc? Paano po kaya kung pulang damit ho kaya? Sumisip-sip din ho ba yun ng init sa paligid?
Mainit din daw ang pulang damit dahil semi-dark color daw ito. Mas mabuti raw na magsuot na lamang ng hindi mga matingkad na kulay para presko lagi sa pakiramdam. Mas mainam daw na isuot ay ang mga kulay katulad ng sky blue, pink, peach o kaya white. Okay po, Doc. Sakto ho, mga ganyang kulay ho talaga ang paborito kong isuot. Totoo hong nakakapresko sa pakiramdam ang mga yan. Kumpara naman po sa itim tsaka sa pula. Madalas po talaga akong pagpawisan kapag ganun ang sinusuot ko. Nang makalabas sina Delena at Nelda sa silid ng doktor ay, "Naku, paano kaya yan ate? Hindi ka naman nagsusuot ng itim o pulang damit. Di wala ka ng pangontra sa aswang. Hindi naman ko mo nagpahiwatig na si doktora na huwag kang magpapaniwala sa mga aswang. Hindi ka na magsusuot ng mga pangontra. Iba pa rin yung may proteksyon ka pa rin." Tama ka naman, Nelda. Siguro ang gagawin ko na lang, magtapal na lang ako ng mga kapirasong tela. Magsasabit na rin ako ng mga itim na damit sa dingding tsaka sa kwarto namin ng kuya mo. Totoo naman kasing napakainit sa katawan kapag nagsusuot ako ng itim o di kaya'y pulang damit. Parang ang hirap huminga. Di ganun na lang ang gagawin mo. Tsaka ate, iba rin si doktora, no? May pa-chart pa siya. Tsaka gusto pa niya kumpleto lahat. Ang mura pa ng check-up niya. Tapos libre pa ang paanak dito sa klinik niya, mga pasyente. Pustahan tayo. Papatok tong klinik niya eh. Tudumugin malamang ito. At ganoon na nga ang nangyari by word of mouth. Sumikat ang klinika ng Obigaini. At mula nang unang nagpa-check up doon si Delena, ay dumalas na rin ang pagpapa-check up niya. Kasama niya palagi si Nelda. Maging ang mga nakikilala nilang mga buntis ay dumadalas na rin sa pagpapa-check up. Hanggang sa manganak ang unang pasyenteng buntis, ito ay si Nerissa. Sa klinika mismo ni Dr. Bindres siya nanganak. Hindi nila inaasahan ang nangyari. Nalaman na lang ito ni Delena nang tumawag sa kanya si Alona. Alam mo ba, Delena? Hindi ko matig ang nangyari sa sanggol na pinanganak ni Nerissa. Hala, bakit? May nangyari bang masama sa panganganak ni Nerissa? Natatandaan mo ba yung huling pa-ultrasound ni Nerissa? Hindi ba ay buo naman yung baby niya? At malusog naman ang itsura? Oh, anong nangyari? Diyos ko, nung lumabas yung sanggol, ay wala na ang isang braso at isang hita. Patay na nang lumabas. Kawawa naman yung kumaring Nerissa natin. Magdamag daw na umiyak at nagwawala pa. Hindi matanggap ang nangyari sa baby niya. Hala, totoo? Naku, kailangan nating puntahan si Nerissa. Kailangan niyang presensya natin. Hindi biro ang nararamdaman niya. Sige, kumare. Puntahan natin siya. Pero alam mo, kumare, si Lorena ang susunod ng mga anak. Natatakot ako na baka katulad din ng kay Nerissa ang mangyari sa baby ni Lorraine. Baka mabaliw yun kapag nagkataon. Ay, naku naman. Huwag naman ganyan mag-isip, Mare. Nagkataon lang siguro na may kung anong nangyari sa baby ni Nerissa. Hindi natin alam syempre. Kaya think positive lang. Hindi kaya may mali sa pagpapaanak ni Doc Vendres? Baka naman aksidenteng naputol yung mga bahagi ng katawan ng baby ni Nerissa. Ekspertong obstetrician si Doc Vendres. Kung may ganong nangyari, di sana may nasagap din tayong balitang ganon. Si Marife nga, walang ibinabalita eh. Pareho silang taga-sentro, diba? O siya, mabuti pa mapuntahan na nga natin nang malaman natin kung ano ba talaga yung nangyari. Nakaburol na ang sanggol ni Nerissa sa bahay nila nang puntahan ni Delena, Alona at Nelda. Nakasilid ang labi ng sanggol sa isang puting kahon na may nakapalibot na puting mga bulaklak. Nandoon na rin pala si Dr. Bindres na nakasuot ng itim na salamin na sa waray nakikiiyak sa mga naroon.
Makalipas ang 2 araw ay sumunod namang nanganak si Lorraine. Pero hindi ito sa klinika ni Doc Bendres nanganak. Si Alona naman ang kabaryo nitong nagbalita kay Dalina sa tawag sa cellphone. Ate Dalina, sagutin mo tong tawag sa cellphone mo. Tumatawag si Ate Alona. Baka may importanteng sasabihin. Oh, akin na. Hello, Mare. Oh, napatawag ka. Kumusta naman ang tiyan mo? May problema ba? Nanganak na si Lorraine, Mare. Ay, Diyos ko. Kinilabutan ako nang makita kong lumabas ang baby niya. Patay rin ang lumabas ng sanggol. Ay, grabe, Mare. Kung ang kay Nerissa ay walang isang hita at braso, ang kay Lorraine naman ay wala ng kalahati nitong katawan mula bewang pababa. Ay, grabe. Sobrang nangilabot ako nung makita ko ang itsura ng sanggol. Sus Maria Josep, bakit naman ganoon ang nangyari sa mga baby nila ni Nerissa? At mas grabe pa yung nangyari sa baby ni Lorraine. Ang hirap naman nun, Mari. 9 na buwan nilang pinagtiisan at hinintay ang mga sanggol. Tapos ganoon pang nangyari. Kumusta naman si Lorraine? Okay ba siya? Ayun na nga, Mare. Halos mabaliw si Lorraine. Hirap nga naming inalo eh. Nagwawala na rin. Pati si Doc Bendres, sinisisi niya sa sinapit ng kanyang baby. Irereklamo raw niya sa otoridad ang doktora at ipakukulong. Teka, sa klinik ba ni Doc Bendres siya nanganak? Hindi nga, Mare eh. Ayaw mismo na Lorraine na dun manganak dahil sa takot na baka matulad siya sa sinapit ni Nerissa. Nagtawag lang sila ng mahusay na kumadrona dito sa amin. Eh di walang kinalaman si Doc Bendres sa pagkamatay ng kanyang sanggol. Kung hindi naman pala siya doon nanganak. Oo nga, Mari eh. Pero ipinasya na rin mismo ng asawa ni Lorraine na paimbestigahan pa rin si Doc Bendres. Baka raw may mali sa pagpapractice nito ng kanyang propesyon. Kaya parehong may diferensya ang mga sanggol na ipinanganak nila ni Nerissa. Ay di ba nga pareho naman silang nagpa-ultrasound nang onset na ng kabuhanan nila. Tapos, pareho pang malulusog naman at buong mga sanggol. Pero nung lumabas, pareho nang may nawawalang parte ng katawan. Sa bagay nga, medyo parang may mali rin eh. Base sa resulta ng panganganak ni Nerissa at ni Lorraine. Teka lang, Manny. Di ba ikaw nang susunod na manganganak? Kabuanan mo na rin ngayon, di ba? Doon ka ba manganganak kay Doc Bendres? Pinag-iisipan ko pa nga, Mari eh. Saka, sobra rin ako natatakot. Ayokong matulad ng sinapit ng mga baby nila ang mangyari sa baby ko. Siguro so komodrona na lang din ako na nagpaanak kay Lorraine ako magpapaanak. Nakausap ko na rin naman yung ale. Mag-iingat ka, ha? Baka may lahing aswang yung kumadronang nakausap mo. Naaalala mo yung mga pangontra sa aswang? Yung napag-usapan natin dati? I-apply mo ang mga yun para kung sakali. Mabuti na yung nakakasiguro tayo. Buhay ng baby mo ang nakataya dyan. Tandaan mo, ha? Ano ka ba, Mare? Matagal ko nang kakilala yung kumadrona rito, no? Marami nang napaanak yun. At lahat ay okay naman. Itong kay Lorraine lang talaga ang hindi okay ang kinalabasan. Ganun ba? Basta wag mo pa rin kalilimutan yung mga pangontra sa aswang at saka sa tiktik. Alam mo naman ang mga nilalang na yan. Mga walang patawad yan sa mga sanggol at buntis. Kaya nga, Mari eh. Tsaka, hindi rin naman talaga ako pumapalis sa paglalagay ng pangontra. Isa pa, hindi ko kinalilimutang hilingin sa Diyos ang proteksyon para sa baby ko. Malakas din ang pananampalataya ko na walang anumang mangyayaring masama sa baby ko. Okay na okay yan. Walang makakapantay sa malakas na pananalig sa Diyos. Pero syempre, laging samahan ng dasal ang pananampalataya natin ng kilos at gawa. Hindi yung nandyan na nga naririnig na natin ang tiktik sa bubungan, hindi pa rin tayo kumikilos, hindi ba? At sumapit na nga ang mismong araw ng panganganak ni Alona. Dahil kapit barangay lang naman ni Dalena
ay nandoon sina Dalena at Nilda para saksihan ang panganganak at para na din obserbahan kung paano magpaanak ang kumadrona. Dalena, mambutit nandirito na kayo ni Nilda. Kahit pa paano'y nagdadagdag kayo ng lakas ng loob ko. Alam niyo ba, may sinabi sa akin kanina si Nanang Tasing. Basta mamaya ko na lang sasabihin sa inyo ha. Magfo-focus muna ako dito sa paglalabor ko. Pahirapan ang nangyaring panganganak ni Alona. Paano ba naman ay parang ayaw lumabas ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Ay, Diyos ko naman. Parang may kumukontra sa paglabas ng baby mo, Alona. Ay, sige pa ha. Dagdagan mo pa ng puwersa ang pag-iri mo. Ay, kayong dalawa naman mga iha. Ipagdasal nyo ng taimtim na lumabas ng matiwasay ang sanggol. Ipagdasal ninyo na dagdagan pa ang lakas ni Alona. Abay, huwag kayong tumigil. Ay, sige na. Ayaw pa rin lumabas, Nanang. Pakiramdam ko mapupugto ng hininga ko. Hirap na ako, Nanang Tasing. Heto. Lumalabas na ang ulo ng baby mo, iha. Ay, sige na. Konting iri na lang ito. Mukhang nakukontrang pumipigil sa paglabas ng sanggol. Iri pa! Itinodo nga ni Alona ang pag-iri. Kasabay ng taimtim na pagdarasal ni Dalena at Nelda. Maging ang asawa ni Alona ay naghihintay sa labas at taimtim na nagdarasal. Ay, sa wakas, iha! Lumabas na ang baby mo! Isang malusog na sanggol na lalaki! Salamat sa Diyos! Tagumpay ang panganganak mo, Alona! Congrats sa inyo! Ang cute-cute ng baby mo! Hawig sa'yo, Mari! Matapos asikasuhin at linisin ni Nana Tasing ang sanggol, ay pinadapa niya ito sa tapat ng dibdib ni Alona at binalutan ng malinis na lampin. Pumasok na rin ang asawa ni Alona. Nakitang-kita sa mukha ang labis na kasiyahan nang masilayan ang kanyang mag-ina. Makaraan pa ang ilang minutong pag-uusap tungkol sa kasisilang na baby ni Alona, ay may naalala si Dalena tungkol sa sinabi ni Alona. Siya nga pala, Alona. Ano nga pala yung sasabihin mo sana sa amin? Yung sinabi sa'yo ni Nanang Tasing? Oo nga pala. Hindi ko pa rin pala nasasabi sa'yo na si Nana Tasing ay isa ring babaylan at espiritista. May nadetect daw siyang mabigat na puwersa na bumabalot sa tiyan ko. May gusto raw kumuha ng ilang parte ng baby ko. Yun nga lang, dahil malakas daw ang espiritualidad ko, ay hindi raw magawa ng puwersang ito. Nakakatakot naman. Anong puwersa naman ang bumabalot sa tiyan mo? Tsaka, ano may kagagawa nito? Isang aswang, iha. Isang aswang na may kakaiba at makabagong paraan ng pambibiktima sa mga buntis. Ang kutob ko, sinasadya niyang hindi buo ang sanggol na kainin niya. Kumbaga, ay may kakaiba siyang fetish. Naiisip ko rin na may kasama siyang ibang uri ng aswang o engkanto. Yung bang pinapalitan yung bangkay ng sanggol ng sahanang saging. Ate, yun yata yung tinatawag na balbal. Di ba ganun na ganun yun ayon sa kwento sa atin ni Lola? Ay, oo. Tama ka, iha. Yun nga pala ang tawag doon. Balbal nga. Magkasamang balbal at aswang ang sumusubok biktimahin si Alona. Kaya ikaw, Dalena, mag-iingat ka sa mga nakakasalamuha mo. Hindi natin alam kung paano kumilos para mambiktima ang aswang o ang balbal at iba pang nilalang sa panahon natin ngayon. Makabago na rin ang kanilang pamamaraan. Pwedeng hindi natin napapansin o namamalayan. Pwedeng sobrang patago kumbaga ang modus nila.
Nana Tasing, makikisingit lang po ako. Yung mga dati po bang paraan ng pangontra sa mga aswang o kaya sa tiktik at kung ano-ano pa pong itinuturo ng matatanda, hindi na po ba yun tumatalab? Tumatalab pa rin naman yun. Ayun nga lang, hindi na ganoon kalakas. Kaya ang dating mga pangontrang itinuro o alam natin ay kailangan na ring mai-upgrade. Kung pwede lang kailangang makahuli tayo ng kahit isang aswang at maeksperimentohan para makagawa tayo ng upgraded na rin na mga pangontra. Kaso, mukhang hindi ganoon kadali yun sa ngayon. Nana Tasing, hindi pa rin hubaligtas si Alona. Kahit nakapagsilang na po siya, pwede pa rin po mabiktima ang baby niya. Sa kaso ni Alona, hindi na siya mabibiktima pa ng nagtangka sa sanggol niya dahil naisilang niya na ang sanggol. Hindi na mabango sa kanilang amoy ang sanggol na lumabas na sa tiyan. Malamang ay maghahanap na ng bagong bibiktimahing buntis, yung aswang na yon. Kaya Mare, lagi kang mag-iingat ha. Ako naman ay mag-iingat pa rin naman at babantayan kong maigi ang baby namin ni Habi. Tsaka nga pala, nagpapa-check up ka pa rin ba kay Doktora Vendres? Ayoko na magpa-check up doon. Dating gawin na lang ako. Doon na lang ako sa city magpapa-check up kahit malayo. Mas okay na magtiis ng malayo kaysa malapit nga. Pero hindi ka naman nakakasiguro na safe. Teka nga mga iha. Iyan bang si doktora na sinasabi nyo? Ay siya ring tumingin doon sa mga unang nanganak na kumari ninyo? Oo, Nana Tasing. Lahat kami sa kanya po nagpa-check up. Bakit ho ba? Ay, wala naman. Hindi lang ako sigurado sa naiisip ko. Pero payo ko lang, mag-iingat din kayo sa mga doktor kung kanino kayo nagpapatingin. Hindi naman sa sinusulsulan ko kayo o kaya naman pagdudahan ng pagkatao ng bawat doktor na nakakasalamuha ninyo. Pero nandoon pa rin ang posibilidad na may kampo ng dilim na nagtatago sa isang propesyon at ginagamit ang kanilang propesyon para makapambiktima. Sa ganong paraan nga naman, abay hindi sila mapapansin at mahuhuli. Ang sa akin lang, abay pinag-iingat ko kayo. Napaka-importante ng palaging pag-iingat at palaging alerto at nagmamatsyag. Tama ho kayo, Nana Tasing. Ako po ganyan talaga. Mapagmatsyag po ako. Lalo na po kapag binabantayan ko si Ate Delena. Si Ate Delena naman ho kasi kabaliktaran ko. Kaya pansamantala rin po akong pinapatira muna sa kanila hanggang po sa makapanganak po siya. Abay malaking asset mo talaga itong kapatid mo, Delena. Kanina ko pa napapansin. Mapang-obserba talaga siya. Ay kanina lang medyo naiirita ko sa pagtutok niya sa bawat kilos ko habang pinapaanak ko si Alona. Yung bang pakiramdam ko konting mali ko lang pagdududahan niya ang pagkatao ko. Ganyan ho talaga yung sinilda Nanang Tasing. Noon ko pa nga rin ho napapansin yung parang investigador na peg niya. Lalo na kapag nandoon kami sa klinik ni Doktora Vendres. Lahat ng gamit doon ay hindi niya pinapalagpas. Pati nga mismo si Doktora. Kulang na lang ay hubaran niya sa lalim ng kanyang palihim na pagtitig dito. Siya nga pala. Delena, sino nga pala ang susunod na manganganak sa akin? Si Ursula ba? Si Ate Marife. Kabisado ko ang pagkakasunod-sunod ninyo. Susunod naman kay Ate Marife si Ate Jenny, tapos si Ate Ursula. Panghuli sa listahan si Ate Delena. Ayaw na rin pala ni Marife na sa klinik ni Doktora manganak. Maski si Jenny at Ursula, hindi nga rin sila nagpapacheck up doon. Balita ko pa dahil sa mabilis na pagkalat ng balita tungkol sa nangyari sa mga sanggol ni Nerissa at Lorraine. Wala nang gustong pumunta sa klinika ni Doktora Vendres. Napilitan tuloy siyang magsara at lumipat daw sa kung saan.
Ay, mabuti na rin yun at lumipat na ang doktorang yun. Malas nga lamang ang lugar na malilipatan niya. Ay, siya nga pala. Maiwan ko na ho kayo ha. Maalala ko'y may katatagpuin pala akong isang manganganak din doon sa Purok 5. Basta yung mga biling ko, Alona, protektahan yung maigi ang inyong baby sa mga aali-aligid na masamang nilalang. Ikaw din, Dalena. Higit na lalo kang dapat na mag-ingat. At ikaw naman, Nelda, bantayan mong maigi ang ate mo. Ngayon ay sumapit naman ang kabuwanan ni Marife. Onset pa lang ang huling buwan ng kanyang pagbubuntis ay may mga napapansin na siyang hindi normal. Minsan ay nagpatawag siya kay Dalena. Itinanong niya kung madalas din bang sumasakit ang tiyan niya tuwing gabi. Ito raw kasi halos gabi-gabi kung sumakit ang tiyan. Madalas pa raw ay sa kalaliman ng gabi. Sumagot naman si Dalena. Naku, bakit ako hindi naman ganyan? Baka naman kasi hindi ka komportable sa pagkakahiga mo. O kaya naman magalaw na yung baby mo sa loob. Kabuwanan mo na, hindi ba? Itinanong din ni Marife kung madalas din daw bang tumawag o mag-text ang bagong number sa kanya. Kay Marife daw kasi ay may makulit na bagong number na tumatawag. Tapos ay palagi naman daw blanco ang laman ng message. Kapag naman daw sinasagot ang tawag ay walang nagsasalita sa kabilang linya. Naalarma si Dalena. Hala, as in, iisang number ang gumugulo sa inyo? Tanong ni Dalena na sa unay sinagot ng oo ni Marife, pero agad ding binawi. Nang i-check nila ng asawa nito ang tawag at ang call history ng cellphone nito, iba-iba raw pala ang mga numero. Makaraan ay humingi ito ng payo kung ano ang gagawin niya. Ay naku, wag mo na lang intindihin yung mga number na yan. Alam mo naman, uso na yung mga ganyan. Kung hindi yan scammers, baka nanggugulo lang ng mga tao. Focus ka na lang dyan sa tiyan mo, Mare. Abay, ilang araw o linggo na lang, manganganak ka na. Ang nakikinig namang si Nelda ay sumingit. Teka ate, naalala ko yung sinabi ni Nana Tasing. Iba na ang modus ng mga aso ngayon, di ba? Ay, oo nga pala. Nako, Marife, maging alerto kayo palagi dyan ang asawa mo. May nakausap kaming kumadrona na isa ring babaylan at espiritista. Siya yung nagpaanak kay Alona. Ang sabi ng kumadrona, makabago na rin daw ang paraan ng pambibiktima ng mga aso ngayon sa mga buntis. Kaya kailangan nating mag-ingat at magmasid sa paligid. Kada hindi normal na nangyayari sa paligid natin, posibleng kagagawa ng aswang o iba pang alagad ng dilim. Hanggang sa sumapit nga ang araw ng pagsilang ni Marife, nabulabog ang mga kapitbahay nito na magsisisigaw ito sa takot. Akalain ba naman na ulo na lang ng sanggol at inulnan ang isinilang nito? Agad na nabalitaan ito ng magkapatid na Nelda at Dalena. Hindi rin nag-aksaya ng panahon si Dalena na ipaabot agad ito kina Jenny at Ursula. Kaya naman, nag-group video call sila. Kinikilabutan ako sa nangyari kay Marife. Ulo na lang ng baby niya ang pinanganak niya. Kailangan natin ng sobrang pag-iingat. Palagay ko, hindi talaga basta nagkataon lang ang nangyari kini Risa at Lorraine, pati kay Marife. Posibleng kagagawa nito ng isang aswang na umaaligid sa bayan natin. At ang mga sanggol at ang mga buntis ang tinatarget nila. Nagpahayag ng pagkatakot at kaba si Jenny at Ursula. Mabuti pa raw ang kumare Alona nila na maayos na nakapanganak. Wala na raw itong dapat na ipangamba. Ipinahayag naman ni Ursula ang kanyang pagkainis sa mga aswang. Bakit hindi pa daw malipol ang lahat ng mga aswang sa mundo? Ang hirap daw magbuntis. Pagkatapos mabibiktima lang din ng aswang. Kahit na anong pag-iingat pa raw ang kanilang gagawin. Lahat ng pangontra sa aswang na alam natin, di gawin natin. Subukan nating i-upgrade. Maging alerto tayo lalo na sa gabi.
Gagawin natin ang lahat dahil buhay ng mga baby natin ang nakasalalay dito. Tinanong ni Jenny si Dalena kung anong upgraded ng pangontra ang ina-apply niya. Lahat daw kasi ng pangontrang napag-usapan nila ay ginawa na nito at sa tingin naman daw nito ay effective naman. Si Ursula din ay ganoon din, lalo na raw yung paglalagay ng pulang tela sa tapat ng tiyan nito tuwing matutulog sa gabi ay hindi nito kinakaligtaan. May katabi din daw ito sa pagtulog na 2 bala ng baril. Sinagot ni Dalena ang bandang unay tanong ni Jenny. Alam ba ninyo yung halamang makabuhay? Maghanap kayo nun. Palagi niyong dalhin. Iyon daw yung halamang sobrang kinakatakutan ng mga aswang. Iyan daw ang tanging pangontrang hindi pwedeng ma-outdated. Dahil halaman na mismo yan. I-search niyo sa Google para alam niyo ang itsura nito. Para makahanap kaagad kayo. Nagpahanap talaga kaagad si Jenny sa binanggit ni Dalena. Si Ursula naman ay tinanong si Dalena na baka alam din niya ang pangontrang gamit ni Alona. I-share naman daw sa kanila. Oo nga pala, yung pang pinakamalakas na pangontra. Ang kay Alona kasi, malakas lang na pananalig sa Diyos ang pangontra niya. Malakas ang espiritualidad niya. Ako kasi, aminado ako, hindi ganun kalakas ang kapit ko sa Diyos. Mabuti na lang at nandito ang kapatid ko. Magaling siyang magbantay. Bali, isa ni rin siya sa mga pangontra ko. Nagpahayag ng pagkadismaya si Ursula nang malaman nitong pangontra ni Alona. Makabuhay lang daw talaga ang ipinapahanap nito. Aminado din kasi ito na hindi ganong kalakas ang pananalig nito at madalas ay pinagdududahan nito ang Diyos. Marami daw itong hinanakit sa Diyos. Ganoon din si Jenny. Hindi naman daw ito palasimba. Kung magiging ligtas daw ang panganganak nito ay baka sakaling manumbalik ang paniniwala niya. Pero sa ngayon daw ay hindi na muna. Matapos ang tawag nila ay hinarap naman ngayon ni Dalena si Nelda. Ate, nakakatakot naman talaga at nakakaawang nangyari kay Ate Marife. Iniisip ko, paano kaya kapag dumating na ako sa ganoong kalagayan? Siguro mababaliw ako noon. Ay, sinabi mo pa. Si Lorraine nga halos mabaliw na rin. Hindi talaga birong magbuntis. Tapos ganoon lang ang magiging resulta. Sa palagi mo ate, kagagawan nga ba ng aswang yung nangyayari? O kaya may mali lang talaga sa inireseta sa check-up na isinagawa ng doktora? Baka kay doktora ang mali. Pero kasi base naman sa kwento sa akin ni Marife, yun nga, di ba nga may nagte-text tapos tumatawag sa kanya na hindi kilalang numero, lalo na tuwing gabi. Sa palagay mo, walang kinalaman yun kung bakit ulo na lang ng sanggol ang ipinanganak niya? Teka lang ate, may naaalala pala ako. Ano naman yun? Kasi diba, sa klinik ni Doktora Bindres, may chart doon na nakalagay lahat ng detalye ninyo. Nandoon yung address nyo, tapos yung contact numbers nyo, pati na rin kung kailan kayo manganganak. Oo nga no? So ano naman ang meron doon? Anong koneksyon nun sa nangyari kay Marife? Ate, hindi kaya si Doktora Bindres yung may-ari nung hindi kilalang number na yun na kumukonta kay Ate Marife? Isipin mo yun ate, posible yun diba? Posible nga. Pero pwede rin namang imposible. Siguro mas tamang sabihin, sa aswang ang number na yon. Tapos tinuntun lang ang location ni Marife. Hindi ba may location tracker sa mga cellphone? Sabagay, oo nga no, tama ka rin. May location tracker nga sa mga cellphone. Pero ang tanong, kung sa aswang nga ba yung number na yun, paano naman niya nakuha yung number ni Ate Marife? Hindi kaya si doktora mismo yung aswang ate? Kasi alam naman natin na may number kayo ron. Alam mo, grabe ka ha. Yung iniisip mong suspect si doktora? Ay, sabagay, tulad ng nalaman natin kay Nana Tasing. Baka nga aswang talaga si Doktora Bindes. At front nyo lang talaga yung profesyon niya.
bilang isang ubikayni. Sakto pa nga, di ba ate? Mga buntis at mga sanggol talaga ang target niya. Kaya walang duda, aswang talaga yun si doktora. Ay grabe, kinakabahan na tuloy ako dahil sa usapan natin. Feeling ko hawak ako sa leg ni doktora, pati na yung baby ko. Ay Diyos ko, huwag naman sana. Ayokong mawala sa akin ang baby ko. Ano nang gagawin natin ngayon, Nelda? Mag-isip tayo ng paraan. Ayokong danasin ang tulad ng nangyari sa baby ni Nerissa, ni Lorraine at ni Marife. Sinasabi ko sa'yo, masisiraan ako ng bait kapag nagkataon. Relaxed ka lang ate. Marami naman tayong makabuhay rito eh. Tsaka huwag kang mag-alala. Babantayan kita ng sobrang higpit pa. Baka lalo lang mapano ang baby mo eh. Sobra na yung pag-aalala mo. Paano kung aali-aligid na pala sa bahay si doktora at naghihintay na lang ng timing? Eh di syempre, ako muna yung makakaharap niya bago ikaw. Sisiguraduhin ko yan sa doktora na yan na mas matatakot siya sa akin. O ba, bubusalan ko kaagad ng maraming makabuhay yung bibig niya. Tingnan lang natin kung hindi niya makalimutan na aswang siya. As if naman magagawa mo talaga yon, ha, Nelda? Eh kung ako na lang kaya yung umaswang sa'yo ate. Total wala ka namang bilib sa akin eh. Halika na mabiktima na kita. O siya, sige na, kakalma na. Hindi mo na kailangang umastang aswang dahil kahit noon pa, medyo mukhang aswang ka naman. Sumapit na ngayon ang kabuwanan ni Jenny. Siya na ang susunod na manganganak kay Marife. Base sa chart ng doktora, minsan ay alanganing oras itong tumawag kay Dalena. Sobrang takot na takot ito. Bakit ba takot na takot ka, Jenny? Ano bang nangyayari? Kabuwanan mo na ngayon, hindi ba? Manganganak ka na? Tanong agad ni Dalena pagkasagot sa tawag ni Jenny. Ang sagot naman ni Jenny ay hindi naman daw sa panganganak, kung hindi sa hindi kilalang numero na tumatawag at nagte-text dito. At napapadalas pa raw ang pagsakit ng tiyan nito, yung hindi raw normal na pananakit. Basta may kakaiba raw sa pananakit ng tiyan nito at hindi nito maipaliwanag. Baka naman inaaswang ka na. May halamang makabuhay ka na ba dyan na pangontra? Meron naman si Jenny, pero hindi pa rin daw tinatantanan ang tawag at text, pati na rin ang pananakit ng tiyan nito na hindi maintindihan. Nag-alala ito na kung ano raw ang mangyayari sa baby nito. Ay, grabe naman. Mukhang wala ring talabang makabuhay. Teka, patiin mo kaya yung cellphone mo. Huwag mo munang bubuksan hanggat hindi ka pa nanganganak. Makigamit ka na lang muna sa iba. Baka naman kasi kaya sumasakit yung tiyan mo eh, dahil sa labis na pag-aalala mo sa tuwing may tumatawag at nagtitext sa'yo. Hindi pa naman natatapos ang kanyang pagsasalita, ay bigla na lang namatay ang cellphone ni Jenny. Kinabahan tuloy si Dalena at Nelda dahil sa nangyari. Lalo na nang wala pang ilang minuto, ay si Ursula naman ang tumawag kay Dalena. Tinatanong din ni Ursula kung may nagte-text din ba tumatawag kay Dalena ng hindi kilalang numero. Ha? Wala pa namang nagte-text sa akin na hindi ko kilalang number eh. Pero kay Jenny meron. Katatawag niya lang sa akin. Pinayuhan ko nga na isara muna yung cellphone niya at makigamit na lang muna sa iba. Eh kaso, bigla na lang namatay yung cellphone niya. Natakot naman si Ursula sa nalaman. Pinakonfirm pa niya na ganoon din daw yata ang nangyayari kay Marife. Oo, kaya huwag mo munang gagamitin yung cellphone mo. Makigamit ka na lang muna sa iba. Maya-maya ay biglang hinablot ni Nelda ang cellphone na hawak ni Dalena. Ate Ursula, sa number ko na lang ikaw tumawag. I-off ko muna to kay Ate Dalena. Uy, ano ka ba, Nelda? Anong tingin mo dyan sa ginagawa mo? Kita mo na nga importante ang pinag-uusapan namin ni Ursula. Basta ate, makinig ka. Huwag mo munang bubuksan yung cellphone mo ah. Malakas talaga ang kutob kong aswang nga si doktora. Tapos yung cellphone number tsaka address ang paraan niya
para matrace kayo. Ganon? So anong gagawin natin ngayon? Ganito ate, magmadali na tayo mag-impake ng mga gamit natin. Luluwas na tayo ngayon din. Kailangan nating umalis para sa bunso kong pamangkin. Ayoko kayang sapitin niyo yung sinapit ng sanggol ni Ate Marife. Ay naku, saan naman tayo pupunta? Kahit saan ate, basta wag na tayo magstay muna rito. Kasi alam ni doktora ang address mo, diba? Doon muna tayo sa ibang lugar, basta malayo rito. Ay naku, babiyahe pa tayo. Nelda, pahihirapan mo ko. Tsaka gagastos pa tayo. Ate naman konting sakripisyo lang para sa kaligtasan ng baby mo. Ayaw mo pa? O sige, mamili ka na. Ang ligtas mong maisilang ang baby mo sa ibang lugar o manatili ka rito tapos matutulad sila sa sinapit ni Ate Marife. Siyempre yung una, Nelda. Ayun naman pala kaya mag-impake na tayo. Luluwas na tayo. Nung una'y nag-aatubili pa rin sumunod si Delena sa suhestyon ni Nelda. Kung hindi pa dahil sa tawag ni Ursula sa number ni Nelda, ay hindi pa sana papayag si Delena. Ibinalita ni Ursula na napaagang panganganak ni Jenny at ulo na lang din daw ang isinilang nito, kapares ng nangyari kay Marife. Diyos ko, kawawa naman ang sinapit ng pinsan mo. Sobrang natakot daw si Ursula. May itim na anino raw kasi silang nakita sa bubungan ng bahay ni Jenny bago ito nagsisisigaw dahil sa sinapit nito. Hindi raw nila mawari kung ano ang itim na anino na yon sa bubong ng bahay ni Jenny. Pero sigurado daw si Ursula na may kinalaman yon kung bakit ganoon na lamang ang ipinanganak ni Jenny. Malamang nga Ursula, baka aswang o di kaya tiktik yung nakita ninyo. Kailangan mo nang umalis dyan sa inyo para hindi ka rin mabiktima ng tiktik na yon. Ako ngayon luluwas muna. Lalayo muna kami tulad ng payo sa akin ni Nelda para raw hindi ako matrace ng tiktik na yon. Malamang daw si doktora yun mismo. Napatanong si Ursula kung saan naman daw siya pupunta. Sobrang lalayo pa naman daw kasi ng mga kamag-anak niya. Kahit saan, basta wag ka lang magstay dyan. Kasi alam na ni doktora ang address mo. Sa mga kamag-anak ng asawa mo, wala ka bang matutuluyan? Oo nga raw pala, ayon kay Ursula, ang kaso raw ay hirap nitong makakilos. Siguro raw ay baka bukas na lang sila ng asawa nito luluwas. Malamang daw ay hindi papayag ang asawa nito na bumiyahe sila ng gabi. Matapos ang tawag ni Ursula, tinawagan naman ni Nelda ang asawa ni Delena na si Nesty. 1 buwan na itong hindi nakakasama ni Delena dahil na destino sa malayo dahil sa klase ng trabaho nito. Kuya Nesty, ipapaalam ko lang sa'yo na luluwas kami pansamantala ni ate. Malayo rito sa bahay ninyo. Ha? Bakit kailangan niyo lumuwas? Saka bakit kung kailan malapit ng gumabi, saka pa kayo babiyahe? Importante nga kasi kuya. Saka na namin ipapaliwanag sa'yo ni ate ang dahilan. Saka ipinapaalam ko sa'yo ha. Baka kasi bigla kang umuwi tapos wala kang madatnan dun. Ang inaalala ko lang, yung kalagayan ng ate mo. Malapit ng kabuwanan niya. Huwag kang mag-alala kuya. Safe naman si ate. Akong bahala sa kanya. Para din talaga ito sa safety niya tsaka ng baby ninyo. Bantayan mong maiging ate mo ha. Kung hindi lang may emergency work din kami rito. Ngayon din, luluwas ako riyan para samahan kayo. Naku, relaxed ka na lang dyan kuya. Para nagpaalam lang ako na luluwas kami pansamantali. Kung ano-ano nang iniisip mo, huwag ka nga mag-isip ng negative dyan. Oh, eto, kausapin mo muna si ate para naman mapayapa yung loob mo. Hello, Han. Okay lang ako. Sobrang importante lang talaga ang pagluwas namin ngayon. Saka ko na ipapaliwanag, ha? Huwag kung ano-anong iniisip mo, okay? Ay, ate. Oh, nandito na pala yung inarkila nating sasakyan. O sige na, Han, ha? Nandito na yung sundo namin. Pangako.
Mag-iingat kami. Ikaw rin. Mag-iingat ka dyan, ha? Miss na kita. I love you, Han. Matapos naman ang tawag ni Nesty, ay bumiyahe na nga sina Delena at Nelda. Sa biyahe, madaraanan nila ang barangay ni Ursula. Bandang highway lang kasi ang bahay nila. Dahil paggabi na, ay madilim-dilim na sa paligid. Pagtapat ng minivan na sinasakyan nila sa bahay ni na Ursula, ay sumilip sila sa bintana. Ganoon na lamang ang gulat nila nang mapansin nilang may itim na anino na gumagapang sa bubungan ng bahay ni na Ursula. Diyos ko! Nelda, totoo nga ang sinasabi mo. Malamang ay si Doktora ngayon. Napansin mo ba yung anino? Yung maiksi ang buhok? Paris na paris niya. Sabi ko naman sa iyo, ate. Ikaw lang ang ayaw maniwala. Pero ate, kawawa naman si Ate Ursula at yung baby niya. Teka lang, tatawagan ko siya. Ikaw na lang, tawagan mo siya. Bigyan mo ng babala. Sabihin mong may anino sa bubong ng bahay nila. Bilisan mo na, Nelda! Mabilis namang tinawagan ni Nelda ang numero ni Ursula. Agad din namang sumagot yun. Yun nga lang ay hindi pa man nasasabi ni Nelda ang dapat sabihin, ay bigla na lang siyang parang naistatwa nang muli niyang silipin sa bintana ng minivan. Kaya pala'y nakita niyang nilingon siya ng itim na aninong nasa bubungan nila Ursula. Parang kumikislap ang pulang mga mata ng aninong yun, na pansamantalang parang nahipnotismo kay Nelda. Hoy, Nelda, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang namatanda ka na dyan? Akin na yung cellphone. Ako na ang magsasabi kay Ursula. Pero natulig lang ang tenga ni Delena nang itutok niya sa kanyang tenga ang cellphone ni Nelda. Paano'y nakarinig siya ng sigaw ni Ursula sa kabilang linya na takot na bumungad kaagad sa kanya. Ay! Diyos ko! Ano kayang nangyari kay Ursula? Nelda, paano kaya siya? Ngunit si Nelda ay hindi man lang sumagot kay Delena. Para itong medyo nawala sa sarili at hindi naman yun napansin ni Delena. Kinabukasan ay nasa probinsya na sila ng Aurora. Doon muna sila sa bahay ng isa nilang tiyahin at balak nilang magtagal doon hanggang sa manganak si Delena. Kung tungkol naman kay Ursula, si Alona ang nagbalita sa kanila ng nangyari rito sa pamamagitan ng isang tawag sa numero ni Nelda. Hello, Nilda? Bakit naka-off ang cellphone ng ate mo? Kasama mo ba siya ngayon? Sorry, Ate Alona. Hindi ko pala nasabi sa'yo na hindi mo na ginagamit ni ate yung cellphone niya. Nandito kami ngayon sa Aurora. Lumuwas kami para hindi matunto ni Doktora Bindres. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Pero, pwede ko bang makausap ang ate mo? May ibabalita lang ako sa kanya. Ipinasa ni Nelda ang cellphone kay Delena. Hello, anong balita? May balita ba kay Ursula? Ay Mare, kawawa ang sinapit ni Ursula. Sinimot daw ng aswang na tiktik ang laman ng tiyan niya. Parang nanggigil daw ang tiktik na yon, na pati dugo niya ay sinaid. Wala na rin ang kumari natin, Mare. Sorry sa nangyari, Mari, ha? Wala rin kaming nagawa ni Nelda kagabi. Anong ibig mo sabihin, Kumare? Bakit ka nagsusorry? Kagabi kasi, habang nasa biyahe kami, napansin naming may itim na anino na gumagapang sa bubungan ng bahay ni Ursula nang matapat kami sa kanila. Yung hubog ng aninong yun, katulad kay Doktora. Tinawagan namin si Ursula kagabi para balaan siya. Pero huli na, kasi nagsisigaw na siya sa takot. Ganoon palang nangyayari sa mismong oras na yun. Ganun ba? Ang saklap, Mare, ng nangyari. Ikaw, Mare. Ikaw ang inaalala ko ngayon. Kaya napatawag rin ako para kumustahin ka. Sana naman safe na kayo dyan. Salamat sa pag-aalala, Mari. Sigurado akong safe na ako rito. Hindi na ako matutunto ng doktorang aswang na yun. Hindi niya naman alam ang address ko na pinuntahan ngayon eh. Yung cellphone ko,
Hindi niya rin yun matatrack dahil hindi ko naman muna ginagamit. Ayos yan, Mare. At kahit papaano ay safe ka na. Pero, mag-iingat ka pa rin ha. Naaalala mo yung sinabi dati ni Nanang Tasing? Medyo iba na kung paano umatake ang mga aswang ngayon. Kailangan pa rin maging alerto palagi. Lalo na sa gabi. Oo, Alona. Tandang-tanda ko yan. Saka nandito naman ang mahigpit kong bantay, si Nelda. Hindi ako pababayaan ng kapatid kong ito. Sa bagay, asset mo nga pala ang observant mong kapatid. Pati asong ay walang ligtas dyan. O siya, magpapaligo pa pala ako ng baby ko, Mare. See you soon, and your baby. Di na mahintay ng baby ko ang future playmate niya. Bandang umaga, habang nasa tawag pa si Dalena kay Alona, ay walang kamalay-malay si Dalena. Napalihim na siyang pinagmamasdana ni Nelda. Bahagya itong nakangisi habang tila kumikislap ang mga matang napapasulyap sa maumbok na tiyan ni Dalena. Matapos ang tawag ay biglang lumuhod si Nelda at natutuwang hinipo ang maumbok na tiyan ni Dalena. Ate, bakit parang kakaibang amoy ng tiyan mo ngayon? Kakaibang bango nito. Hindi ko maintindihan. Ano ka ba? Nakakagulat ka naman eh. Bigla-bigla ka nalang lumuluhod. Akala mo naman magpo-propose ka ng kasal. Sira ka talaga, ate. Pero hindi nga. Bakit parang ang sarap ng amoy ng tiyan mo? Parang gustong tumulo ng laway ko. Baka may aswang ka na, ha? Huwag mo nga akong pinagtitripan dyan, ha? Lalo na tungkol sa mga aswang. Teka, nasan nga pala yung makabuhay natin? Nadala ba natin? Oo nga pala, ate. Nakalimutan pala nating magdala. Paano yan? Wala kang pangontra. Dito yata kila tita wala rin silang tanim ng makabuhay. Naku, kailangan nating maghanap kaagad. Importanteng may pantaboy tayo sa aswang. Hindi na siguro kailangan, ate. Hindi na rin naman gaanong effective yun. Di ba nga sabi ni Ate Jenny, may makabuhay naman siya, pero naatake pa rin siya ng aswang. Ang the best na lang sigurong pangontra natin ay yung matatag na pananampalataya sa Diyos. Ang kaso, meron ko ba nun? Yun na nga eh. Kaya kailangan may gawin tayo ngayon kung sakali may ibang aswang naman dito na nakakaamoy sa akin. Alam mo, ate, may ibang aswang ka namang dapat katakutan. Yun ay ang aswang na Yanggaw. Yanggaw? Anong klaseng aswang yun? Yung bago pa lang na aswang. Bago pa lang na nahawaan. Kumbaga, wala pang epekto sa kanilang kahit na anong pangontra. Pero once na na-trigger sila at magigising ng pagiging aswang, basta-basta na lang sila aatake nang hindi mo inaasahan. Ibig mong sabihin, nanghahawa rin ng mga aswang? Nakakahawa rin ng pagiging aswang? Oo, ate. Depende sa kakayahan ng aswang at sa taong mahahawaan nila. Hindi ko eksaktong alam ang proseso ng pangahawa. Pero isa lang alam ko, kahit natakasan na natin si Doktora, hindi pa rin tayo safe. Pwedeng may nakasunod pa rin sa atin na hindi natin namamalayan. Gaga ka, ha? Ikaw, may nararamdaman ka bang nakasunod sa atin? Pagganahin mo ang pagiging observant mo. Kung sasabihin ko sa iyo, ate, na merong ngang nakasunod sa atin, matutuwa ka? Aba, syempre hindi. Bakit ikaw? Parang natutuwa ka pa. Hindi, natutuwa lang ako. Kasi wala ka ng kawala. Natutuwa ako sa kung paano kayang magiging reaksyon mo. Luka-luka ka, ha? Teka nga, asa na ba si tita? May nakalimutan pala akong itanong sa kanya. Hinanap agad ni Dalena ang tita Dory niya. Hindi niya sinabi kay Nelda kung ano ang gusto niyang itanong sa tita nila.
dahil may nabubuong pagdududa sa isip ni Dalena tungkol sa kapatid niyang si Nelda. May napapansin siya ritong kakaiba. Nakita niya ang tita Dory niya sa likod ng kanilang bahay. May winawalis na mga tuyong dahon na nagkalat sa damuhan. Bago kinausap ni Dalena ang tita niya, ay siniguro muna niyang wala sa paligid si Nelda. Tita Dory, may itatanong lang ako sa iyo. Di ba marami kang alam tungkol sa mga aswang? Oo, bakit? Natatakot ka ba na baka may aswang dito sa lugar namin? Medyo, tita. Tita, may aswang ba talaga na Yanggaw? Nabanggit kasi sa akin yan ni Nelda. Bagong hawa pa lang daw na aswang. Yung tawag na Yanggaw? Oo, tama. At mahirap kapag may kasama kang ganyan na bago pa lang na magiging aswang. Lalo na sa tulad mong buntis. Abay, delikado ka. Ha? Tita, posible bang mahawaan ng aswang si Nelda? May kakaiba kasi akong napapansin sa kanya lately. Parang medyo may off sa pagkatao niya ngayon. Wala, pati ba naman kapatid mo pinagsususpetsahan mo? Eh bakit? Aktual ba kayong may naengkwentrong aswang para mahawaan siya? Meron nga tita. Yung doktora, kung kanino ko nagpapacheck up dati. Hindi namin akalain na isa pala itong tiktik na aswang na nagtatago sa likod ng kanyang pagiging ubikaini. Madalas kung magpa-check up ako, kasama ko palagi si Nelda. Hindi ko eksaktong alam kung paano nahahawa ang pagiging aswang ha. Iba-iba rin siguro ng paraan nila sa panghahawa. Depende sa sitwasyon at kung gaano kalakas ang taglay nilang kapangyarihan bilang isang aswang. May palatandaan ba tita? Para malaman na ang isang tao ay bagong hawa pa lang ng aswang? Teka, ano ba kasing napapansin mo kay Nelda at pinaghihinalaan mo siya? Kanina kasi tita, bigla na lang siyang lumuhod sa harap ko na parang natutuwa siyang hinaplos ang tiyan ko. Tapos ang sabi niya, parang may kakaiba raw na bango sa tiyan ko. Parang ang sarap daw ng amoy. Tapos kanina lang na nag-uusap kami, parang hindi ko na siya kilala. Parang nagbago ang pagkatao niya. Pati yung paraan niya ng pananalita. Mukha ngang papuntang Yanggaw ng kapatid mo. Hindi ka na rin safe dito, Dalena. Delikado ka. Ano nang gagawin ko, tita? Halika, sumama ka sa akin. Doon ka muna kay Kasepyo, sa isang magaling na antigero dito sa amin. Doon ay safe ka hanggang sa mga naka. Ngunit nang kikilos na sana si Dalena para sumama sa tita niya, ay may napansin siya. Tita, bakit parang hindi ako makagalaw? Hindi ko may hakbang ang mga paa ko. Ano nangyayari sa akin? Sa likuran ni Dalena at Dory ay lumitaw si Nelda. Napansin ito ni Dory. Putya, nakalimutan ko palang sabihin sa iyo, Dalena. May kakayahan ng mga Yanggaw na kontrolin ang target nilang biktimahin. Nasa likod pala natin si Nelda. Paglingon ni Dalena ay papalapit na nga sa kanila si Nelda. May kakaibang ngiting nakapinta sa mga labi nito. Sabi ko naman sa iyo, ate, mahigpit na tagabantay mo ko. Bakit? Balak mo ba akong takasan? Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo ni tita. Iniisip nyo na isa akong Yanggaw. Pwes, malalaman natin mamayang gabi. Maawa ka sa ate mo, Nelda. Huwag mong ituloy ang pagiging Yanggaw mo. Hindi pa naman ako nag-aanyong Yanggaw, tita. Bakit? Excited ka na bang makita akong maging isang Yanggaw? Hintayin mo lang mamayang gabi, tita. Makikita mo rin. Ikaw naman, ate Dalena. Tara na sa loob. Baka kasi may ibang makaagaw sa pamangkin ko. Nang tangkain na sanang akayin ni Nelda si Dalena sa loob ng bahay ng tita Dory niya,
ay biglang may kung anong isinabit na baging si Dory sa liig ni Nelda. Hinugot niya ito mula sa likurang bulsa niya. Isang halamang makabuhay na hugis kwintas. Yok! Ano to, tita? Akala mo ba effective pa sa akin yan? Nagkakamali ka. Hindi na effective ang makabuhay. Kung may epekto man yun, nakakadiri lang. Yok! Ngunit isa pang inihugot ni Dory sa kabila niyang bulsa. Isang maliit na punyal. Sinubukan niya itong itarak sa dibdib ni Nelda. Ngunit katakatakang naging mabilis ang pagresponde ni Nelda. Oh, ano na naman ito, tita? Balak mo rin akong patayin? Pasalamat ka, hindi ka buntis. At wala akong pakay sa'yo. Pero dahil sigabal ka sa plano ko, pues, dapat ka nang burahin sa mundo. Wag, Nelda! Maawa ka naman kay tita! Maawa ka sa amin! Please, huwag kang maging yanggaw! Ngunit tila walang anumang narinig si Nelda. Nagawa niya pa ring hablutin ang bulsa ng tita Dory niya at ubod lakas niya itong binuhat sa ere. Pagkaraan ay malakas niya itong ibinalibag. Tumama ang katawan ni Dory sa bakod na pader at nawala nito ng malay. Samantalang binalingan naman ngayon ni Nelda si Delena. Tara na sa loob, ate. Doon tayo magkwentuhan habang hinihintay natin ang pagsapit ng gabi. Ayoko. Hindi ako sasama sa'yo. Isa kang yanggaw. Sasama ka ba sa akin? O gusto mong ibalibagtin kita tulad ng ginawa ko kay Tita Dory? Walang nagawa si Delena kung hindi ang sumama kay Nelda sa loob ng bahay ng kanilang Tita Dory. Isa pa'y kinokontrol siya ng kakaibang puwersa ni Nelda. Kusang humahakbang ang kanyang mga paa pasunod kay Nelda. Sa loob ng bahay ay puwersahang iginapos ni Nelda si Delena paupo sa isang silya. Hindi naman magawang makapiglas masyado ni Delena dahil sa kanyang kondisyon. Namimigat ang kanyang katawan dahil sa kanyang ipinagbubuntis. Saglit silang nagkwentuhan hanggang sa sumapit na ang takip silim. Alam mo ate, dati iniisip ko kapag nakagraduate ako ng high school, teacher ang gusto kong kurso. Pero ngayon, naisipan ko nang magpalit. Alam mo ba kung anong kursong gusto kong kunin? Pues, mamaya ako sasabihin sa'yo kapag naging yanggaw na ako. At nag-umpisa na ngang kumalat ang dilim. Kasabay nito'y nag-uumpisa na rin ang pagbabagong anyo ni Nelda tungo sa isang yanggaw. Todo hingal sa kaba si Delena habang nasasaksihan niya ang nakatatakot na pagbabagong anyo ni Nelda. Pumulat umalsa ang mga mata nitong naging ugatan. Umumbok ang bunganga nitong nilitawan ng nagtutulisang mga ngipin. Naglabas-masok din ang naging kulay itim niyang dila na humaba at naging parang dila ng bayawak. Ang daliri naman nito at ang mga kamay ay tinubuan ng pagkakatulis-tulis ng mga kuko. Napakapangit na ni Nelda at biglang bumaho na rin ang amoy. Walang ano-ano'y biglang lumundag ang yanggaw na si Nelda kay Delena. Ang ulo nito'y umakma sa umbok ng kanyang tiyan. Pasensya ka na, Ate Delena. Akin na muna itong pamangkin ko. Buena mano sa marami pang sanggol na kakainin ko sa hinaharap kapag isa na akong ubigay ni parehas ni Doktora Bindres. Akto na sanang itutusok ang matulis na dila ni Nelda sa tiyan ni Delena ay hindi natuloy nang mapaungol sa matinding sakit si Nelda. Kaya pala ay may kung anong matalim na bagay ang tumusok sa kanyang likuran at tumagos sa kanyang puso. Pasensya ka na rin, pamangkin. Pero ang isang yanggaw na tulad mo ay hindi na pwedeng magtagal pa sa mundo.
Isang mahaba at malalim na kalis na gawa sa pilak ang itinarak ni Dory sa likod ni Nelda, katapat ng kanyang puso. Noong nagbalik ang malay nito mula sa pagkabalibag sa pader, ay plinano na kaagad kung paano pababagsakin si Nelda kapag naging isa na itong yanggaw. Naghintay rin talaga siya ng tamang tiyempo. Paunti-unting bumalik sa dating anyo si Nelda nang duguang bumulagta siya sa sahig. May kung ano ring itim na usok ang sumingaw mula sa kanyang mga mata. May itim na usok na sumisingaw sa kanyang mga mata, Dalena. Sinyalis ito na sa matinding titig siya hinawaan ng isang aswang. Base sa itsura kanina ni Nelda, papunta na sa tiktik ang kanyang anyo. Hinawaan siya malamang ni Doktora. Naalala ko, tita, nung nasa minivan kami, bigla na lang siyang natulala at nakatingin sa anino ni Doktora na nasa bubong ng bahay ni na Ursula. Doon malamang nagsimula ang lahat. Ngayon ay ligtas ka na, Dalena. Yung nga lang, nakakalungkot. Hindi ko ginusto ang nangyari ngayon kay Nelda. Patawarin mo ko at patawarin din ako ni Nelda. Nag-iyakan na lamang silang magtita dahil sa sinapit ni Nelda. May mga luha ring tumulo mula sa gilid ng mga mata nito na hindi napansin ni Dalena. Noong sumunod na 3 araw ay nagsilang na si Dalena ng kanyang malusog na sanggol na babae at kahawig na kahawig ito ni Nelda. Ipinagbubuntis ng 31 anyos na si Dalena ang